Ang kanyang kwento ay isa sa mga pinakakapansin-pansing operasyon ng intelihensya noong ikalawang digmaang pandigdig. Tinatawag ng mga Briton na Garbo mula sa aktres na si Greta Garbo dahil sa husay sa pag-arte, si Juan Pujol Garcia ay nag-iisa sa mga pinakamaimpluwensyang dobleng ahente sa kasaysayan. Nagbuman ng tagumpay ng Operation Fortitude ang kanyang trabaho, isang mahalagang bahagi ng pagsalakay ng mga alyado sa Nazi kinokontrol na Europa na tinatawag na D-Day. Para maintindihan ang kanyang kwento, mahalagang simulan hindi sa paniniktik kundi sa isang ordinaryong tao na walang intelihensiyang pagsasanay, koneksyon o malinaw na daan sa mundo ng espiya. Si Juan Pujol Garcia ay isinilang sa Barcelona noong 1912. Walang bakas sa kanyang kabataan ng mahalagang papel niya sa kasaysayan. Sumubok siya ng iba't ibang trabaho tulad ng pamamahala ng poultry farm at naranasan ang digmaang sibil sa Espanya. Malaking epekto ng laban na ito sa kanyang pananaw, dahilan para mawalan siya ng tiwala sa matinding pasismo at komunismo. Lumakas ang kanyang paninindigan laban sa mga otoritaryanong rehimen, lalo na sa banta ng Nazi Germany sa ilalim ni Adolf Hitler. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, pursigido si Pujol na tumulong sa pagbagsak ng mga Nazi sa kahit anong paraan. Ngunit napunta siya sa sangandaan dahil wala siyang pagsasanay militar, karanasan sa intelihensya o koneksyon sa alinmang pamahalaan ng mga alyado, kakaunti lang ang kanyang pagpipilian. Gayunpaman, taglay niya ang matinding determinasyon at kakaibang pagkamalikhay na nagpangat sa kanya. Dahil sa paniniwala niyang labanan ang rehimen ni Adolf Hitler, nilapitan ni Pujol ang embahada ng Britanya sa Madrid at nag-alok maging espiya, sinabing kaya niyang mangalap ng impormasyong makakatulong sa Allied. Sa pananaw ng mga Briton, gayunpaman, tila hindi angkop si Pujol. Wala siyang karanasan sa militar, pagsasanay sa intelihensya, akses sa mahalagang impormasyon, at ebidensya na kaya niyang kumilos ng palihim. Halos walang pasensya ang mga serbisyo ng intelihensya noong panahon ng digmaan sa mga voluntaryong walang napatunayang kakayahan. Tinanggihan siya ng ilang beses. Ang mga paulit-ulit na pagtanggi na ito ay mahalaga upang maunawaan ang mga sumunod na pangyayari. Para sa marami, ang ganitong pagtanggi ay maaring naging katapusan na ng kanilang pagsisikap. Para kay Pujol, ito ang naging simula ng mas malaki at ambisyosong plano. Imbes sumuko, pinili niyang baguhin ang pananaw sa problema. Kung hindi siya tanggapin ng British bilang espiya, gagawa siya ng paraan para mapilitan silang kilalanin ang kanyang halaga. Nagdesisyon siyang wag nang hilinging kunin siya at sa halip pipiliting niya silang kumilos. Ang ideya ay kasing tapang ng pagiging kakaiba nito. Una niyang papasok muna siya sa serbisyong paniktik ng Alemanya. Sa puntong ito, si Pujol ay wala pang malinaw na plano. Wala siyang koneksyon sa intelihensya ng Aleman, walang pagsasanay sa paniniktik at karanasan sa panlilinlang. Pero malakas ang kanyang pakiramdam sa psikolohiya ng tao. Alam niya na ang mga serbisyo ng intelihensya gaya ng anumang organisasyon ay maaaring maimpluwensyahan kapag tama ang paglapit, lalo na kung pakiramdam nilang may kalamangan sila. Nagpakilala si Pujol bilang taga-suporta ng Nazi at nilapitan ng mga ahente ng Abwehr, ang intelihensyang militar ng Alemanya. Sinabi niyang handa siyang maging espiya sa Britanya at may paraan siyang makapunta roon para magtatag ng network ng mga kontak. Kamangha-mangha, kumana ito. Ang Abwehr, nais palawakin ang kakayahan nitong mangalap ng intelihensya sa Britanya kaya handang sumugal sa bagong recruit. Ang kumpiyansa at sigasig ni Pujol ang nagpatagumpay sa kanya sa kabila ng kakulangan sa karanasan. Tinanggap siya, sinanay sa mga batayang teknik sa paniniktik at binigyan ng gamit, kodigo, di nakikitang tinta at pondo. Inaasahan ng mga Aleman na pupunta siya sa Britanya. Sa halip, nagpasya siya ng matibay at mahalaga. Hindi siya pupunta. Mas estratehiko kaysa lohistikal ang desisyon ni Pujol. Na-realize niya na kung papasok siya sa Britanya, mapipilitan siya magbigay ng kapani-paniwalang impormasyon na maglalagay sa kanya sa panganib na mabunyag dahil limitado lang ang kanyang access. Sa pananatili niya sa labas ng bansa, siya ang may kontrol sa kwento at siya mismo ang gumagawa ng kanyang mga ulat ayon sa gusto niya. Kaya siya nag-operate mula Lisbon, Portugal.
Pagdating ni Garcia sa Lisbon noong 1900 at 41 nadatnan niya ang kakaibang lungsod sa gitna ng digmaan kung saan ang neutral na Portugal sa ilalim ng rehimen ni Salazar ay naging sentro ng paniniktik. Naglalakad sa mga kalye at kafe ang mga refugee at ahente ng intelihensya mula sa mga kapangyarihang Axis at alyado. Dahil walang kontak sa British intelligence, umasa si Garcia sa mga mapagkukunang Aleman at sa sarili niyang pagkamalihain para lumika ng katang-isip na presensya sa Britanya. Ang hamon niya ay gumawa ng mga kapanipaniwalang ulat na sumasalamin sa araw-araw na buhay sa Britanya noong panahon ng digmaan. Pinag-aralan niya ang mga pahayagan sa Britanya para sa iskedyul ng pagpapadala at ulat ng panahon na tumulong sa kanya gumawa ng makatotohanang kwento. Ang mga unang ulat niya ay naglalaman ng mga obserbasyon tungkol sa katatagan ng loob ng mga tropa at pangkalahatang kalagayan na nakatuon sa mga detalye upang makabuo ng kredibilidad sa halip na magbigay ng malalaking pahayag. Sinasadya ni Pujol maglagay ng maliliit na pagkakamali para magmukhang tao, isang epektibong estratehiya sa Abwehr na nagturing sa kanya bilang mahusay na field agent kahit sa mahirap na kalagayan. Mahalaga ang sandaling ito sa operasyon niya. Naisip niya na limitado ang impormasyon mula sa isang ahente samantalang mas malalim at malawak ang network. Kaya gumawa siya ng mga katang-isip na subahente na may detalyadong pagkakakilanlan, trabaho, pananaw sa politika, gawe at lokasyon. Halimbawa, isang Welsh na nasyonalista ang nagbahagi ng lokal na damdamin, manggagawa sa pantalan sa Glasgow ang nagmamasid ng mga barko at estudyanteng Venezuelan sa London ang nagbigay ng pananaw ng tagalabas. May limitasyon ang bawat ahente, ang iba bihira magulat at ang ilan may access lang sa ilang impormasyon na nagpapakita ng pira-pirasong katangian ng mga tunay na network ng intelihensya. Ang mga ahente niya ay hindi lang tagapagdala ng impormasyon, kundi nakakaranas din ng mga pangyayari. Isa sa mga pinakakapansin-pansing halimbawa nito ay kung paano hinarap ni Pujol ang mga pagsubok. Sa isang pagkakataon, iniulat niya na ang isa sa kanyang mga ahente ay nagkasakit at hindi na kayang ipagpatuloy ang trabaho. Sinabi niya ulit na may namatay na tagapaghatid. Humiling siya ng pinansyal na tulong para sa biyuda ng tagapaghatid na inaprubahan ng mga Aleman. Ipinapakita ng pangyayaring ito kung gaano kalalim ang kanyang panlilinlang. Hindi lang naniwala ang Abwehr sa mga ahenteng ito, kundi inako rin nila ang responsibilidad sa kapakanan nila. Ang pinansyal na aspeto ng kanyang operasyon ay nagdagdag ng pagiging makatotohanan. Pinundohan ng mga Aleman ang kanyang network at maingat na itinala ni Pujol ang mga gastusing ito, gumagawa ng talaan ng pamamahagi ng pera sa mga ahente para mapalakas ang ilusyon ng aktibong organisasyon. Mahalaga ang komunikasyon. Gumamit si Pujol ng liham na may invisible ink at coded na mensahe para manatiling konektado sa kanyang mga humahawak sa kanya. Ang prosesong ito ng pagkokodigo ay nagpapakita ng pagsisikap at profesionalismo kaya naniwala ang mga Aleman sa operasyon niya. Habang mas detalyado ang ulat niya, lalo siyang pinagkakatiwalaan ng Abwehr. Pinagkatiwalaan nila ang impormasyon niya at ginamit ito sa pagsusuri nila sa Britanya kaya tinuring siyang mapagkakatiwalaang source. Dahil wala siya sa Britanya, nakaiwas siya sa mga limitasyon ng totoong kalagayan kaya naibabago niya ang kanyang kwento ayon sa kailangan. Noong muling 1941 at unang 1942, napaniwala niya ang paniktikang Aleman na may komplikado siyang spy network sa Britanya kahit hindi siya roon. Sa kalaunan, nasabat ng paniktikang Britaniko ang mga komunikasyon na nagpapakita ng isang Espanyol na ahente na nagbibigay ng mga ulat sa mga Aleman. Nang matuklasan ng MI5 si Pujol, nakita nila ang panganib at oportunidad na dala niya. Noong 1942, dinala si Juan Pujol sa Britanya at opisyal na sumali sa Double Cross System, isang programang kontrapaniktik na ginawang double agent ang mga espiya ng Aleman. Sa ilalim ng paggabay ng kanyang handler na si Thomas Harris at sa suporta ng paniktikang Britaniko, naging mas sopistikado at mahigpit na binabantayan ang mga operasyon ni Pujol. Ipinakita na ng kanyang nagawa sa Lisbon ang inisyatiba, pero sa ilalim ng pamumuno ng MI5, lalo pa niyang pinino at pinalawak ang pagsisikap na gaganap ng mahalagang papel sa isa sa pinakamahalagang operasyon ng ikalawang digmaang pandigdig. Mahalagang bahagi si Pujol ng Double Cross System at ang imbentong network ng mga ahenteng nasa ilalim niya sa Lisbon ang naging sentro ng kanyang trabaho sa MI5. Dahil sa tulong ng mga Briton, lumaki at naging mas komplikado ang network na ito.
Tinulungan ng MI5 sa lohistika ng komunikasyon, sinisiguro na tugma ang kanyang ulat sa estratehiya ng mga alyado. Ang mga katang-isip niyang ahente ay may detalyadong kwento, tiyak na lokasyon at malinaw na tungkulin na ang mga gawain ay maingat na inayos para mapalakas ang kredibilidad ng bawat isa. Nakipag-ugnayan si Garbo sa mga Aleman gamit ang nakakode na mga mensaheng pangradyo at mga liham na isinulat sa di nakikitang tinta. Masusing nirepaso bawat mensahe bago ipadala para mapanatili ang kredibilidad at protektahan ang tunay na operasyon ng mga alyado. Ang timing ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng kanyang trabaho. Minsan, nagpapadala si Garbo ng huli ng babala sa galaw ng mga alyado na nagpapataas ng kanyang reputasyon bilang masigasig at tapat na ahente at pumipigil sa mabisang kilos ng mga Aleman. Noong 1944 isa na si Garbo sa pinakapinagkakatiwala ang aset ng Aleman intelihensya. Hindi lang tinatanggap kundi pinahahalagahan na ang kanyang mga ulat at naapektuhan na rin ang estratehiya ng mga Aleman. Sa puntong ito, naging mahalaga ang papel niya sa Operation Fortitude, estratehiyang ginawa ng mga alyado para iligaw ang Aleman tungkol sa totoong lokasyon ng pagsalakay sa kanlurang Europa. Naging susi sa tagumpay ng D-Day ang paniniwala ng mga Aleman na hindi sa Normandy mangyayari ang pangunahing pagsalakay. Misyon ni Garbo ang palakasin ang ilusyon na ang mga alyado ay sasalakay sa Pas de Calais, ang pinakamakitid na bahagi sa pagitan ng Britanya at Pransya. Sa kanyang mga ulat, malinaw niyang inilalarawan ang malaki at mabagsik na puwersang nagtitipon sa timog silangang Inglaterra, ang katang-isip na unang US Army Group. Nagbigay siya ng ulat ukol sa dami ng sundalo, kagamitan at logistical na paghahanda na nagpapatibay sa kwento bilang pangunahing puwersa ng pagsalakay. Iniulat niyang ang puwersa ay pinamunuan ni George S. Patton na kinikilala ng mga Aleman bilang isa sa pinaka-epektibo at agresibong lider ng alyado. Tugma ang detalyeng ito sa inaasahan ng mga Aleman kaya mas naging kapanipaniwala ang panlilinlang. Hindi iwalay ang gawaing paniniktik ni Garbo. Bahagi ito ng mas malaking operasyong panlilinlang gamit ang pekeng tangke, huwad na paliparan at kunwaring radioactivity. Gayunpaman, ang kanyang ulat ang nagpapatotoo sa mga pisikal na panlilinlang na ito. Kung walang mapagkakatiwala ang pinagmulan na nagpapatunay sa kahalagahan ng mga ito, madali sanang ituring ang mga ilusyon na yon bilang simpleng panlinlang lamang. Sa mga araw bago ang pagsalakay, isinagawa ni Garbo ang isa sa pinakasilang niyang gawain. Nagbabala siya sa mga Aleman tungkol sa nalalapit na paglapag ng alyado pero sinadyang pinatagal ang mensahe. Nang natanggap nila ang mensahe, nagsimula ang pagsalakay. Tinulungan siya ng estratehiyang ito mapanatili ang reputasyon at mapanatili ng mga alyado ang bentahe ng biglaang pag-atake. Noong Hunyo 6, 1944 lumapag ang alyado sa Normandy. Hindi nagtapos sa paglapag ang mga pagsisikap ni Garbo, lalo pa itong naging mahalaga. Pagkatapos ng D-Day, sinimulan niya ang pinakasensitibo at mahalagang gawain. Naitatag ng mga unang pag-atake ang posisyon sa Normandy, pero nanganganib pa rin ito. May kakayahan ang mataas na pamunuan ng Aleman na tumugon ng epektibo kung tama nilang maunawaan ang sitwasyon. Sa oras na ito, nagalinlangan ang mga Aleman sa kanilang desisyon. Ang mga kumander sa larangan at mga taga-suri ng intelihensya ay nag-aalangan kung ang paglapag sa Normandy ay ang pangunahing pagsalakay ng mga alyado o isang panlilinlang lamang upang ilihis ang mga puwersa ng Aleman mula sa tunay na target. Ang kawalang linaw na ito ay nagbigay ng pagkakataon at natagpuan ni Garbo ang sarili niya sa gitna nito. Sa paggawa ng detalyadong ulat, pinalakas niya ang paniniwalang hindi sa Normandy ang pangunahing atake. Pinanindigan niya na ang pangunahing puwersa ng mga alyado ay nasa timog silangang Inglaterra handang umatake sa Pas de Calais. Akma ang kwentong ito sa inaasahan ng mga Aleman dahil matagal nang itinuturing ang Calais bilang pinakamalamang salakayin dahil sa lapit nito sa Britanya. Ang intelihensya ni Garbo ay walang bagong pananaw. Pinagtibay lang ito ang hinala ng mga tagaplano ng Aleman. Sa puntong ito ng digmaan, ilang taon nang binubuo ni Garbo ang tiwala ng kanyang mga kontak na Aleman. Mapagkakatiwalaan ang kanyang impormasyon kaya't umabot ito sa mataas na pagsusuri ng intelihensya ng Aleman. Nagresulta ito sa malaking estratehikong pagkakamali. Nagdesisyon ang pamunuan ng Aleman na panatilihing reserba ang malaking puwersa sa Pas de Calais imbes na agad ilipat sa Normandy.
Kasama sa reserbang ito ang mga dibisyong nakabaluti at mga unit ng impanterya na sana'y naging malaking hadlang sa pagsulong ng mga alyado. Sa katunayan, ipinakita ng mga pagsusuri sa mga tala ng Aleman pagkatapos ng digmaan na maraming tropa ang nanatiling nakaistasyon, umaasang magkakaroon ng pangalawang pagsalakay na hindi naman nangyari. Napakahalaga ng pagkaantala na ito. Binigyan nito ng sapat na oras ang mga alyado para palakasin ang kanilang posisyon sa dalampasigan, magdala ng mga supply at karagdagang tropa at sumulong papasok sa lupa. Ang dating alanganin at posibleng mabaliktad na operasyon ay naging tuloy-tuloy at matagumpay na kampanya. Ayon sa mga historiador, ang tuloy-tuloy na panlilinlang na isa si Garbo sa mga pangunahing kasangkot ay isa sa pinakamabisang operasyon ng intelihensya noong digmaan. Malinaw na ang kabalintunaan ng kanyang tagumpay bago pa matapos ang digmaan. Hindi niya alam, iginawad sa kanya ng mga Aleman ang Iron Cross, second class noong Hulyo 20, 1944 dahil naniwala silang mahalaga ang serbisyo niya sa kanilang digmaan. Ang parangal na ito ay ibinibigay lang sa mga sundalong nasa harap ng labanan at nangangailangan ng paintulot ni Adolf Hitler. Noong panahong iyon, kinilala ng mga Briton ang kanyang ambag sa pagkatalaga sa kanya bilang miyembro ng Order of the British Empire, iginawad ni Haring George ika-6 noong Nobyembre 1944. Ang galawang pagkilalang ito ay nagpapakita ng isa sa mga pinakakapansin-pansing kabalintunaan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isang tao ang pinarangalan ng magkabilang panig sa parehong gawain, kahit walang lubos na nakakaalam ng katotohanan. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, napagtanto ni Pujol na ang pagtatapos ng digmaan ay hindi nangangahulugan ng kanyang kaligtasan. Kahit bumagsak na ang Nazi Germany, nanatili pa rin ang mga network ng intelihensya, mga simpatisador at mga tumatakas sa Europa at labas nito. Natatakot si Pujol na kapag nalaman ang kanyang pagiging double agent, baka siyang gantihan. Ang kanyang panlilinlang ay naging personal sa mga niloko niya, kaya mas nalagay siya sa panganib dahil sa laki ng kanyang pagtataksil. Upang maprotektahan ang sarili, gumawa siya ng plano na nagpapakita ng parehong pagkamalihain na ipinamalas niya noong digmaan. Mawawala siya. Sa tulong ng intelihensya ng Britanya, pinalabas ni Pujol na patay na siya noong 1949. Ayon sa opisyal na kwento, namatay siya sa malaria sa Angola, isang paliwanag na tinanggap ng marami kahit nang nakakakilala sa kanya. Sa totoo lang, nagsimula siya ng panibagong buhay. Matapos dumaan sa Angola, nanirahan si Pujol sa Venezuela gamit ang bagong identidad. Doon, pinili niyang mamuhay ng tahimik at iwasan ang atensyon ng publiko. Nagpatakbo siya ng tindahan ng libro at regalo, namuhay bilang ordinaryong tao. Isang matinding kaibahan sa kanyang pambihirang papel noong panahon ng digmaan. Sa loob ng mga dekada, siya ay nanatiling halos hindi napapansin. Lubos ang pagkawala niya, kaya maging sa mga hanay ng intelihensya, iilan lang ang may alam sa nangyari sa kanya. Ang lalaking minsang nakaimpluwensa sa mga estratehikong desisyon ng Nazi Germany ay nagbago sa panahon ng kapayapaan at naging isang pribadong mamamayan na namumuhay sa limot. Noong dekada 80 lamang muling nabunyag ang kanyang kwento. Sinimulan ni Nigel West, isang British na historiador, ang paghahanap para tukuyin si Garbo. Matapos ang ilang taong imbestigasyon, natunto niya si Pujol sa Venezuela na nagdulot ng interes sa mga historiador at dating opisyal ng intelihensya na matuklasan nilang buhay pa ang isa sa pinakamahalagang dobleng ahente ng digmaan. Maikling bumisita muli si Pujol sa Britanya kung saan siya ay sinalubong ng pagkilala at paggalang. Nakipagkita siya sa dating mga kasamahan, bumisita sa mga mahalagang lugar ng digmaan at dumalo sa pagunita ng D-Day. Unang beses kinilala ng publiko ang papel niya sa digmaan. Pumanaw siya sa Caracas noong 1988 tinapos ang isang yugto ng buhay na hitik sa pagiging hindi kilala, panlilinlang at makasaysayang kabuluhan.